Hello guys, good morning muna rito at good evening dyan. Eto guys so napakarami na namang balita. Siyempre, nakafocus ang balita pagkagising ko sa mga nabasa ko ay sa tatlong bagay. Una, etong sa nangyari sa Mindanao, no? Na napakalakas na lindol. Pangalawa, itong nangyari sa meeting ng Blue Ribbon Committee sa Senado at itong press con na naman nitong sila Attorney Baluga. At ang pangatlo ay itong kay si Carly Diskaya. Nagdadrama na. Okay. Guys, ito unahin natin ito yung ayaw na nila Anti-Petra, no? Mukhang hindi na nila maiiwasan sapagkat mga ilang araw mula ngayon sigurado na tayo na itong ang ating Pangulo, si PBBM, ay magtatawag na ito ng special session. Siyempre, special session para first gumawa sila ng supplemental budget, mag-approve sila ng supplemental budget para dito sa Mindanao dahil napakalaki talaga ng mga damage, napakalaki ng mga nagiba at nasira mga buildings, pati yung tulay, yung gawa ng China na itong Pangil Bridge, may damage din, di ba? So, napakarami. At kailanganin ng supplemental budget dyan. So, talagang kailangan nilang mag-approve. So, special session ang kailangan. Pero, ito yung pinakaiiwasan nitong sila Anti-Petra na magkaroon ng special session. Bakit? Dahil persado silang dumalo rito. So, kung persado silang dumalo rito, so ano ang mangyayari dito? Aside from itong sa mag-a-approve sila ng supplemental budget, syempre, ang tanong, sino ang uupo? Pipilitin ba ni Anti-Petra na siyang umupo dun sa seat ng presidency? So, ibig sabihin, most likely, masesettle dito ang issue ng Senate presidency. Baka doon pa lang ay bigla silang magbotohan. At magka-count sila, syempre, magkakaroon sila ng botohan doon. At doon talaga ma-verify na, okay, sige, gusto nyo, i-vacant ulit natin lahat ng seat. Kumbaga kahit mag-back to zero sila ron, 'di ba? Laglag na itong grupo ni Anti-Petra dahil wala talaga na silang numero. Sa kasalukuyan ang bilang nila ay 10. Ang problema nito, alam na alam ni Anti-Petra na anytime pag nangyari 'yon, baka magkaroon na talaga ng change of Senate President, dahil baka gulatin siya at biglang maging 13. Magiging 13 itong nasa majority ngayon. So yan ang kinatatakutan nitong si Anti-Petra, no? Hindi na yan nag-iisip ng malasakit pa para sa sambayanan. Wala yan. Hindi yan nag-iisip ang grupo ni Anti-Petra, no? So kala ko nabanggit ko Marcotae. So hindi na yan nag-iisip ang mga yan, walang pakialam yan. Ang importante sa kanila yung sarili lang nilang selfish objective, yung selfish goal nila na manatili. Ang problema, hindi na mangyayari dahil wala na nga silang bilang. Dahil ang bilang ngayon ay 12-10, kung may lilipat pang isa, baka gulatin tayo nitong si Joel Islulong o kung sino pa man, itong Villar, magiging 13 or 14 na, di ba? So, sa madaling salita, talagang papatalsik siya. Okay? Kaya iniiwasan niya yung bagay na yan. Okay? So, yung pangalawa nga, etong napakalaking mga damage, So, ang gobyerno, ang Pangulo naman, talagang umaksyon agad. At karugtong nga ito na yun, kailangan ng budget, supplemental budget, talagang kailangan ipasa ng Kongreso. Ang tanong ko lang, pagpunta kaya sa ibang bahagi ng Mindanao, sa Jensan, alam mo, nire-respeto ang ating Pangulo dyan. Ang tanong ko lang lagi, pagdating kaya sa Davao City, total, kasi meron diyang 80% dati ng mga siraulo, yung mga didilis, ang tanong, ganun pa rin kaya sila, walang respeto? Di ba? Tingnan lang natin, di ba? Na-content ko na yan, so abangan lang natin. Pero
talagang doon sa mga namatay, sa mga casualties, ano, so nakikiramay po kami sa mga casualties dito sa ano sa nangyaring napakalakas na lindol sa Mindanao. So nadadamay kayo dahil Mindanao, mukhang nadadamay na kayo dahil sa ano sa kagaguhan ng mga taga Davao City sa pagiging siraulo, no? Mukhang idinadamay na kayo, ah. Isipin nyo, grabe yung mga dilubyo yung sunod-sunod na dumarating sa inyo dyan. Baha, dilubyo, what the heck. Anyway, mag-ingat at magdasal. Yun lang po. Okay, sa pangatlo, si Carly Diskaya ay nagdadrama. Nagdadrama na, no? Tama ba? O, tama. Si Carly Diskaya nagdadrama. At sumulat-sulat pa na nabubusalan na naman daw siya. Hoy, Carly Diskaya, tanga, sisihin mo si Marco Tae na ibalik sa iyo yung ibinayad mo. Wala ka kwenta-kwenta. Hindi tumalabang ang mga style niya. Sayang lang yung bayad mo kay Marco Tae. Sipin mo siningil-singil ka tapos hindi ka naman pala kayang palabasin. Sipin mo 9 na buwan kang nakulong sa Senado, konti. Pagkalabas, dire-diretso na sa RTC Nobel. O, di ba ka? O, yan. O, kaya sigilin mo si Marco Tae. Kaya pala, napanood ko sa, may interview na naman si Mike Diferencia. May madadagdag daw sa 18 kargador. Marites na kargador. Ewan ko sa mga ito, pabago-bago lang statements. Nakakailan na kaya. Kaya lang, tinanggal nga nila si Mother Solar, pero si Villar hindi. Ibig sabihin, si Villar tumanggap pa rin ng maleta. Ibig sabihin, hindi nagkamali. Hintay natin, paano kaya nila sasabihin naman na si Villar ay nagkamali din sila. Tatanga-tanga itong mga to, hindi pa sinama si Villar sa nagkamali sila, no? Talagang si Loren. Si Mother Solar lang talaga ang sinabi nilang nagkamali, no? Ang tangang putik na mga yan. Ay, nako. So, 18 Marites na kargador. Balita ko, magiging 21. Marami ang chismosa. Okay, sinampahan na nga pala sila ni Senator Erwin ng unjust vexation, ha. So, yun, panibagong kaso na naman itong 18 kargador na Marites. Or Marites na kargador. So, yun lang muna. Kung mga bobong didilis at may sadya na nyo, ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Manatili kayo mga bobo at may sayad, sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!